Mayor pa lang ng Jose Panganiban ay isinusulong na ni Camarines Norte Governor Dong Padilla ang nasa 260 na ektaryang Larap Integrated Development Project o LIDP. Hindi ako hihingi ng kapritsyo sa inyo. Pag-upo sa pwesto noong 2022, ang LIDP, ang pagkakaroon ng Jose Panganiban Special Economic Zone at pagtatayo ng pagawaan ng modern jeepney ang tatlo lamang sa nabanggit niyang maraming pangako sa inaugural speech. Ipagpapatuloy po natin ang atin pong nabinbin na proyekto, Larap Integrated Development Project. Ito po ang magsusulong na magkaroon ng trabaho sa loob ng lalawigan. Ito na rin po ang magsusulong na magkaroon ng airport dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Noong 2018, pinangunahan ni Padilla noong alkalde pa ang groundbreaking ng Larap International Airport na bahagi ng LIDP. Nagresulta ito sa paggiba sa mga bahay ng ilan sa nasa 300 informal settlers sa sitio dumping ng Barangay Larap at dinala sila sa pabahay sa Sparline relocation site. Sa sitio dumping na lumaki at nagkapamilya si Edgardo Ted, kaya inilaban niyang huwag madala sa Sparline. Grabing kaba na malilipat kami doon, wala namin hanap buhay doon. Mayroon pa nga minsan na nananakot na gigibayin ng mga bahay ay. Hindi naman pwede yung gigibayin nila tapos di ba nga kayo nagpabayad. Ay bawal mo magapo yun. Hanggang nitong April 2025, walang eroplano kundi mga motorsiklo ang nakikinabang sa pagtatayuan umano ng runway at pagawaan ng modern jeepney. Dahil hindi naman nila umuusad ang LIDP, bumalik sa sitio dumping ang ilang pamilyang nasa relocation site dahil sa kawalan ng maayos na kabuhayan doon. Bukas na muli sa sitio ang tindahan ng pamilya ni Vicky Barachina. Pero aminadong kakaba-kaba na naman dahil nakataya muli ang karapatan nila sa maayos na tirahan. Puro pangako, hindi man natutupad. Diba? Sana ngayon matupad naman. Kung sinong tatakbo. Pinag-iibayo ngayon ng mga taga-sitio dumping ang mga kabuhayang agrikultural, lalo na ang pagsasaka at pangingisda. Sa isang pulong, nabanggit nila kina Camarines Norte 1st District Representative Josie Talyado at dating Governor Egay Talyado na dapat nilang mapatunayan sa Philippine Reclamation Authority o PRA na agricultural land ang sitio para ma-i-award sa kanila. Ang advice po kasi sa amin ng PRA, kung ang lupa namin is pwede siyang i-convert as alienable and disposable, kung makaka-qualify kami as an agricultural land. Kasi kung makikita nyo po banda dito, malawak po yung palaya namin. Meron din po kaming taniman ng gulay at putas. Meron din po kaming association dito, yung Larwa, kung po pwede, magkaroon kami ng enough knowledge para ma-educate kami. Para kung paano namin maiko-convert itong lugar na to as an agricultural area, as a tourism. Kasi yun lang po yung pamamaraan kung paano kami makakwalified na maibibigay sa amin talaga yung lupa. Actually, Ma'am Josie, meron na po kaming request sa inyo, sa Presidente. Kayo na lang po talaga yung hinihintay namin. Aminado ng mga taga-sitio dumping na maliit na bahagdan lamang sila ng lahat ng boto ng buong Camarines Norte. Kaya sana raw, maisaalang-alang din ng mga kababayan ang sitwasyon nila ngayong halalan. Leader daw sanang uunahin ang kapakanan nila at hindi sariling interes.